So mga lods, nalimatic pala ako sa paano, hindi ko namamalayan. Ito yung limatic natin na nakuha sa cracks ko. Ayun oh. Malayo sa mga kilalang daanan, mayroon pa ding mga lugar na hindi pa napupuntahan ng karamihan. At sa aming ginagawang paglalakbay, sa ngayon, kami pa lang ang nakatalang nakaahon sa kabundukang ito. Yung bundok na pupuntahan kasi natin ngayon is wala pang nakakarating. So alam niyo naman ang sitwasyon. Once na sinabing uncharted yung bundok, hindi pa talaga nagtatapakan ng kung sino-sino. Tayo pa lang yung unang pupunta sa bundok na to. So gagawa tayo ng history para malaman natin kung ano yung mga info, details na nasa bundok. Walang tiyak na daanan, mapanganib, at punong-puno ng hamon. Daanan namin napakarami mga ganyan tinik ko. So lahat ng trail mo may ganyan. Ang Maria Aurora ay isang bayan sa lalawigan ng Aurora, ay nagtataglay pa rin ng ilan sa mga uncharted land na puno ng mga lihim. Matatagpuan ito sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas na umaabot sa mahigit 500 kilometro mula sa hilagang silangang bahagi ng Luzon hanggang sa timog silangang bahagi ng isla. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ekosistema ng Pilipinas at nagbibigay ng maraming mga benepisyo sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Samahan ninyo ako sa isang mapanganib na paglalakbay sa loob ng mga uncharted na lupain ng Maria Aurora at kabundukan ng Sierra Madre. Magiging kasama natin ang mga lokal na gabay, mga eksperto sa paglalakbay at mga kagamitan upang makamit ang ating patutunguhan. Handa na ba kayo sa isang paglalakbay na hindi ninyo malilimutan? Sama na sa aming paglalakbay dito sa Maria Aurora, Aurora Province. Ano? Tara! Paano kung 2 taon kang nahinto sa pag-akyat sa mga bundok at muli kang sasabak sa matinding hamon ng pag-ahon? Kakayanin mo pa kaya? Ayan ang matinding katanungan kung bakit naisipan kong sumabak muli. Ang huli ko pang ahon ay noong 2023 sa Mount Arayat. At ngayon, muli na naman tayong sasabak sa 3 araw na exploration hike. 10:00 ang aming call time. At wala pa mang 10:00 ay nasa Mayflower parking lot na ako sa Mandaluyong. So, what's up mga lods? Welcome back sa ating channel, no? So, nandito na tayo ulit ngayon sa Greenfield at tayo ay muling aakyat ng bundok. At sa pagkakataon ito, it's exploration at 3 days tayo doon, no? So, hanapin natin yung mga kasama natin. So, dito tayo sa parking. Hanapin natin sila. Subalit, pagkarating ko ay wala pa pala ang sasakyan dito. Kung kaya, mahigit 1 oras pa akong naghintay. Wala pa yung sasakyan, ah. So, yun na nga, no? After 1 hour, mahigit. Dito na daw sila. Hanapin natin. May puno, may hagdan. Nahirapan pa nga akong hanapin ang aming sasakyan nang sila ay dumating. Dahil nakatago pala ito sa gilid ng hagdanang ito. Grabe, may nakatago pala rito.
Tagon-tago yung ano ah. Kung hindi mo alam nangyayari sa mundo, tol. Ay, intro? Oo. Tagon-tago no? Aga ko eh. Saka diba, nag-information ka. Si ano si... Nakatago ah. Si Urdua pa, si ano? Kaya nga. First ka na. Hello. Saan ba? Ah, sir, ito ba kayo, sir? Pasado alas 7 naman ng umaga noong kami ay makarating sa pamilihang bayan ng Maria Aurora para mamili ng aming mga dadalhin sa bundok ng aming mga pack lunch. So, what's up mga lods? Dito na kami ngayon sa Maria Aurora. Dito sa Aurora Province. So, dito kami sa may market. At ang gagawin namin ay bibili kami nung para sa pack lunch namin. Kasi dire-diretso na yung lakad namin. So, from here, doon na kami sa first camp pupunta. So, ang oras natin 7:17 in the morning. So, puntahan na natin yung mga pwede natin mabili rito. So nabutas yung plastic natin, no? Sila ate, ito the rescue, ano? Tumagos, talaglag dito yung ano ko, yung baon ko. Kaya dito po kayo, dito lang ang plakat pa. Ayan, oh. Sobrang fresh ng tilapia nila rito kasi meron sila ditong ganyan, no? Oh. Buhay na buhay pa yan, kaya fresh na fresh. Oh, di ba? Dito lang yan, sa stall 376. Thank you, te. Oh, welcome. Matapos naman kami sa aming pamimili, ay dumiretso muna kami sa Tribal Hall na matatagpuan sa Bayanihan Maria Aurora. So, dito na tayo ngayon sa may Tribal Hall. At ang oras natin is 9:09 in the morning. At andito tayo para sa registration and orientation. So, tignan natin. Hingi ng mga doggies dito. Na kung saan matatagpuan mo rito ang 3D terrain model ng Sierra Madre na nasasakupan ng Maria Aurora at Cagayan Valley. Makikilala rin natin ang aming mga guide. Ito si Kuya Ariel at makakasama rin natin ang iba pang mga guide at mga porters na sina Tatay June, Felix, Randy at Jude. Ilog din. Ito yung po sa nililiguan ninyo. Dito tayo dadaan sa kaliwa. Kaliwa na tayo. So, kung yung Pirino ba yan? Ito yung dadaanan natin. Ano yung Gulay Brown na yung Pirino niya? Kireno na po yan. Sa amin. Hindi ko nalalabas tayo rito. Sige. Kaya dala natin lahat ng gamit natin. Nadya. Oh, taas. Dito tayo lalabas. Pauwi na. Tapos ito ang dadaanan natin pabalik na. So, itong exploration climb namin na to is abutin siya ng 3 days. So, magka-camp kami twice. So, tonight and then tomorrow night magka-camp kami. And babalik ulit dito. So, hindi kami magba-back trail but it's a circuit. No? So, iikutin lang namin para kami nag-loop. Ganun lang. So, ayan. Kanya man nangyayari dito. Sa paglalakbay namin ito, nasa 3,700 pesos all in ang gastos kasama na ang 3 hosted meals, porter fee at guide fee at iba pa. Sa pagkakataong ito, makakasama natin muli ang Rio Outdoor and Mountain Adventure na pinamumunuan ni Alvin Rio. At dito nga sa Tatamunding Nature Farm and Resort, kami huminto para makapaganda sa aming pag-ahon. Maganda, tahimik at malinis ang lugar na ito na napapaligiran ng kabundukan at meron ding swimming pool na pwede ninyong paliguan. So, mga lods, dito tayo ngayon sa Tatamunding Farm Resort at dito tayo nagpe-prepare ng ating mga gamit na paakyat doon sa bundok. So, ito yung mga gamit natin at nire-repack ko muna, pinaplastic ko lahat para sakaling abutan tayo ng ulan ay hindi mababasa yung gamit natin kasi yung panahon natin dito ngayon is makulimlim
So bago kami dumating dito is talaga yung ulan is tuloy-tuloy. So better na safe na yung mga gadgets natin, no? Kaya pa-plastic muna natin. So mga lods, ganito yung ating getup, no? So meron tayo ditong arm sleeves, tapos naka-shades tayo and then may hat na rin tayo. Siyempre, yung ating sa sapatos, ang mahiwagang Crocs. Ayan. So ito lang yung ating gear akit doon. Kaya hindi tayo masyadong prepared. Ayan, no? Diba? Sila, mo, mga naka-boots pa yan, no? Diba? Mga naka-boots pa yan. Ako, naka-Crocs lang. Sa pagkakataong ito, bago pa man makaalis, ay nagbabadya na ang pag-ulan sa lugar. So, ayan na hindi pa man kami nakakaalis pero bumuhos na yung malakas na ulan. At ayan, silong na sila. O, di ba? Ganyan yung ulan dito. So mga lads, oras natin is 10:45 in the morning at nag-iipon na tayo dito. So yan. At ganda na tayo para umakyat. Yung bag to. Loaded ng trash bag. Sila naman yan, sir. Kuya, pasakay! Mark! Sige, boss. Wala yung madlock ngayon, ka? Wala. Kaya tayo lumalakas. Baka nahingatan tayong patuloy. Kung tingkuan lang po dun sa bundok na akati natin, siyempre, Sir Jonas kasi, dito niya puro bago. Kaya binibigyan namin ng puro bago. Pero itong mga bundok namin, bago kasi magbundok, lakad muna na bakalayo. Kaya yung ingat sa paglalakad natin, saka ibaling dahan-dahan, importante makakarating tayo ng walang pilay, walang gas-gas. Saka yun, yung patuloy na pagtutulungan. Walang maiiwan at walang maliligaw. Yan. Nag-oriente na ako ng konti. Yun, sir. Mag-iinarte. Okay guys. Okay guys, ganito Yung Bawal bundok ang pagbebe. Yung bundok na pupuntahan kasi natin ngayon is wala pang nakakarating. So alam niyo naman ang sitwasyon. Once na sinabing uncharted yung bundok, hindi pa talaga natatapakan ng kung sino-sino. Tayo pa lang yung unang pupunta sa bundok na to. So gagawa tayo ng history para malaman natin kung ano yung mga info, details na nasa bundok. Pagdating sa halaman, sa insekto, sa hayop, or kung anong tradisyon na meron doon. Dahil alam niyo man, yung mga bundok dito sa Aurora Province, Northern Sierra Madre, Central Sierra Madre, is puno ng mga kwentong pangbayan. So, kasi dito sila nagmula, yung mga pangkakila Kuya Ariel, isa sa mga legendary tribe ng Sierra Madre, ang Ilonggo tribe. So, makulay yung history nila. So, makulay din yung bundok na yan. Maraming natatabing history. So, yun yung aalamin natin. Kaya tayo nandito, hindi lang para i-explore yung bundok, kundi para alamin kung ano yung kwento na nasasaad doon. So, para malaman natin kung anong mga pinagmulan ng bundok na yun. So, bago natin marating, marami tayong dadaanan. Naranasan nyo naman yung nakaraan, di ba? Na yung mga terrain natin is deadly talaga, risky. Yung fatality niya is napakataas. So, one wrong move, and then, finish. One wish you die. Hindi lang yun ang kalaban natin. Meron pa tayong rumaragas ang ilog kung sakali. Pero kailangan maging alerto lang. Hindi yan na yung mga makamandag na hayop. Una na dyan yung kung natatakutan mo, Pops Mark. Ano na yun. So, be alert lang pagdating sa mga area. Kasi yung mga hayop dito na makamandag, territorial. So, pagmasid, dapat yung mata natin matalas mapagmasid. Hindi lang tayo basta hahawak. Check muna natin kung stable ba yung mga tatapakan natin para iwas injury.
So, ako yung magiging medic nyo. Alam nyo naman, ako yung medic, always medic. Nasa likod lang ako. Once na may masaktan lang kaunti, huwag naman. Tawag lang kayo, and then, rarush ako. Magbibigay ako ng, hanggat kaya ako magbigay ng paunang lunes, magbibigay ako. Hanggat kaya ng supply natin, ibibigay ko. So, wag naman hindi naman sa, sana ihadya tayo ng Panginoon sa ganun. So, yun lang, maging alerto lang tayo. Yung pupuntahan natin is hindi natin alam yung fatality rate. Pero based sa kay tatay, si tatay kasi subok na. Sa mga napuntahan natin bundok dito, mataas na yung fatality. Siguro mas lalong mataas to. Ibang area tayo, Nueva Vizcaya tayo ngayon. So, wala tayo sa Quirino. Nandito naman tayo sa Vizcaya. So, iba na yung terrain, iba yung mga masasagupan natin ngayon. So, ingat lang guys, be alert. Then, magkakapatid tayo, walang iwanan. Tama. Walang iwanan. Lord God, at iligtas po kami sa kapahamakan, Lord God. Give us the strength and knowledge, protect endurance, Lord God, to make these things possible, Lord God. Dahil ito po yung unang, itong bundok na ito ang dadaanan namin ay ngayon pa lang namin mararating. Gabayan niyo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Lord God, sa lahat ng bagay na ma-encounter namin. Lord, in Jesus' name, bless and anoint this land, Lord God, that it will be filled with your blessings, Lord God. And Lord, hanggang makarating kami ng summit, Lord God, at pabalik dito sa jump out, Lord God, na ligtas, at bigyan pa kami ng magandang weather, Lord God, hanggang makarating kami dito, Lord. Thank you, Lord God, for all these things. In Jesus' most precious name, Amen. Okay guys. Ito na yung start. Godspeed. Keep safe. Hindi natin kailangan magmadali. Magkakasama tayo, so magkakasama rin tayong darating doon. Magkakasama rin tayong bababa. Picture bago mo na... Keep safe guys. Godspeed sa lahat. So oras natin is 10:50 in the morning at katatapos lang na ating short orientation and nag-pray din tayo na to keep us safe sa pagpunta natin hanggang sa pagpauwi. So tulad nga ng sinabi is very delicate yung aming adventure na to. So itong exploration na to is sobrang delikado kasi kami lang yung kauna-unahan na tutungtong doon sa bundok na yon. At maraming mga possible na pwede mangyari. So doble ingat. So kaya bantayan nyo aming adventure dito. It's pupuntahan namin. Let's go. Tinatayang nasa 3 river crossing ang inyong susuungin at mahigit sa 1 oras ang lalakarin mula sa Tatamunding hanggang sa jump off. Unang ilog pa lang, medyo may kataasan na ang lalakarin at may kalakasan na ang agos ng tubig, kaya doble ingat kayo. So dahil umuulan sa bundok, may possibility na pwede rin itong tumaas yung tubig at saka lumakas tong agos nito. So kaya mas maganda talaga yung alis namin ngayon na mahina pa yung agos. Mahina pa yan sa lagay na yan ha. Tapos ang lalim pa. Grabe. Lakas ng agos. Kailangan solid din yung pagkakatapak mo eh. Okay, so I have made it into the other. Anyari, sa bota mo. Baka may isda na sa loob, ha? Oh, di ba? Ganyan kalalim yung tubig. Yung bota niya pinasok na. Pero safe yung boda na to. Yeah. Oh, di ba? Bagong-bago. 200 pesos. Kaya hindi kailangan maging mahal yung pag-hiking. Yata mo nga ako, Crocs. Oh, di ba? Naka-Crocs lang ako. Ayun, nandun pa ng truck eh. Oh, may 4x4 pala rito, oh. Dito na tayo. Ay, dapat sumabay na lang kayo dun, oh. At kung mapapansin pa ninyo, dahil river crossing nga, naisip ko na agad na hindi na magdala ng sapatos. Kung kaya naman, sa buong pag-ahon ko rito, ay ang legendary na tsinelas ko
ang aking gagamitin. Matapos kami makatawid sa unang ilog, ay maswerte ang aming grupo dahil may dumaang truck. Mabuti na lang at napakiusapan ang driver nito. So, itong 4x4, pumayag daw na magpasakay. Pero I don't know the deal, no? So, I think 100 pesos lahat per head? What? Hanggang saan na? Trailhead. Oh, malayo pa talaga. Lalakarin natin, boss, mga 2 hours pa yun. 2 hours sa lakaran. O sige, sakay na tayo. Sumakay na tayo. Tignan natin kung worth it yung 100 pesos per head na pagsakay natin dito papunta doon. Okay? Tignan natin kung gaano kalayo kung lalakarin natin. Let's go. So grabe, napakataas. Kaya nyo ba sumampa dyan? Nahihirapan nga silang sumampa. Dahil nga sa sobrang late na din kami nagsimula sa aming paglalakbay, ay malaking bagay ang sasakyang ito para ma-reach namin ang tinakdang oras sa mga pin locations. At kalahating oras lang ang nakalipas ay nakarating na kami sa jump off. Isang oras din ang aming natipid sa paglalakbay. So nakarating kami dito sa pinaka jump off papunta dun sa bundok ng hindi sumasakay ng 40 minutes. So 40 minutes tayo naglakbay pamamagitan nitong 4x4, no? So kung estimate natin na maglalakad tayo, it's more than 1.5 hours papunta rito. Tapos pataas ang bibigat pa ng mga gamit namin. So baka mga 2 hours. River crossing. Yeah, river crossing ang dami, no? Tapos ano pa? Ang hirap pa bumaba. Trekking pole. Okay guys. Oh yeah. Ayun, no? Dito to si Elias. Yeah, jump. Unang muka. Unang muka. Unang muka. Pag-jump mo. Unang uso yung pwede. Sino pa po? 100. Bago pa man kami umakyat, ay sinalubong na agad kami ng ulan sa lugar. At nagsimula na din kaming umahon makalipas lang ang malakas na pag-ulan. Unang trail pa lang ay mararamdaman mo na ang kaunting ahon, madulas at may kaunting mga bato. Nahuli yung video ko. Ayun, oh, may isa doon. Yung kasunod mo sana kitang-kita eh. Ano ako naman? Hindi. Nakatayo ka na. Nung nakunang kita. Bawat lalakaran mo ay kailangan ng iba yung pag-iingat dahil may bangin agad sa inyong madaraanan. Dako mag-aalauna nang marating namin ang first waterfall na ito, na kung saan dito kami panananghalian at dito namin kakainin ang aming mga pack lunch. Dahil dito na din magsisimula ang pambungad na ahunan. So mga lods, no, after 45 minutes ng aming pagtitrek, darating namin tong small waterfall na to. Ano? Saan dito kami kakain ng aming mga lunch. Sila kumakain na sila. Habang may iba natin kasama nandoon pa. So, kakain na tayo. Mga ating binaon. Ulam. So, wala na tayong tubig. At ang water source natin, dito tayo kuha ng iinamin natin. Natin papaypayin yung train papunta sa Tondo. Paulog na tayo. Ayan. Ito yung water source natin. Tignan mo. Kung gaano ka linaw yan, no? Ito, inumin natin.
So, tapos na po tayo kumain dito. At ang gagawin naman natin is tuloy-tuloy na tayo. So, dito yung daan hanggang doon sa taas. So, tuloy-tuloy natin na babaybayin yan hanggang sa marating na tayo sa campsite. So, after magpahinga, ito na, patarik na ahon na, no? Ahon naman tayo, patarik na. So, ganito yung dinadaanan namin, no? Bangin siya. Ayan, no? So, masyado siyang mataas. Grabe. Kung yung pagkaamali mo, ligwa ka dyan. Dulas pa to. Dulas. So oras natin 2:04 the afternoon. So narating natin tong pahingahan. So medyo mataas-taas na rin tayo. Tapos dito banda yung bangin, no? Grabe yung daanan doon. Bakit mo ka nakita yan? Doggy. Dark na. Ayan na. Walking stick. Asa na? Baka madurog sa akin. Baka madurog ka dyan. Asa na? Hanggang sa marating namin ang Virgilio Molina Peak na kung saan ito ang aming ikalawang stopover dahil matapos dito ay ang pinakamahabang lakaran papunta sa aming campsite. Pagkaahon ay bababa naman kayo ulit at dadaan sa masukal na marshland at dadaan sa mga ilog. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakapag-video dahil kailangan naming magmadali para hindi kami masyadong abutan ng dilim sa daan dahil sobrang gahol na kami sa oras. Mula sa first peak ay tinatayang nasa 3 oras o higit pa ang layo ng aming first camp at lubhang mapanganib pa ang daanan dahil puro bangin at matinik ang mga daraanan. Samahan mo pa ng mga fire ants na hindi mo makikita kapag madilim. So andito na tayo sa Virgilio Molina Peak at dumating tayo dito ng mga 3:40. So ayan, ito yung mga kasama natin and bababa naman tayo papunta dun sa waterfalls. Tapos after that, aakyat tayo para sa campsite. So ayan, so mahaba-haba pa estimate time namin. Darating kami doon ng mga siguro 8 PM. So ngayon ang pinakamatagal na oras siguro. So ayan. So let's go. At dumating na nga kami sa camp dakong 6:30 ng gabi. At ang pinakahuling grupo namin ay dumating mag-aalas 8 na ng gabi. Dahil sa sobrang pagod, hindi ko na nagawang kumain ng gabihan at makipag-socials. So ang oras namin it's 6:45 in the evening at dumating kami dito sa campsite ng 6:30. So 6:30 and ngayon nagtatayo ako dito ng itong park kasi maghahamok lang ako, no.
So yun. So gagawin ko muna to. So yun o. Ito yung ating power bank. Ang laki, di ba? Tapos yan. So charge natin yung ating cellphone. Okay, so it's charging. No. So 7:08 na. At least nakapag-charge tayo ng cellphone natin. And other gadgets. So yun. Ito yung mga kasama natin. No? Diyan sila. Ito, katabi tayo. Nagtatayo pa sila. And so sa atin naman, ito, dito ako matutulog. Nasa duyan na yan. Na pang summer. Pang beach. Good luck sa akin sa lamig. O, di ba? Pero wala yan. Kaya yan. At kinaumagahan nga, ay ganito naman ang itsura ng aming camp. Dahil hindi na kami nakakain sa sobrang pagod, ay ngayong umaga kami bumawi ng aming pagkain. Eh, ikaw, sir, tumain ka? Parang hindi ko narinig, hindi nagtawag, di ba? Hindi. Ay, nalipasan ako ng gutom. Nakatulog na ako din. Ayun yan. Alam na yung mana, sinigang ba yun? Sinigang. Ngayon pa naman natin mainit na sabaw. Yun lang naman ang way. Oo, pagod. Ano oras ang wake up call? Na? Ha? Wala naman. Doon na ako ng 5 o'clock eh. Wala na. Agahan natin kung palaban tong day 2 eh. Hindi okay lang yata na-leave yun kasi Ha? ganitong araw to, hanggang sa amin to, hanggang sa campsite, malapit ka na rin. Kasi sabi niyo, ang day 2 din, medyo bakbakan talaga doon. Alright, so good morning guys. Ang oras natin is 6:45 in the morning. At eto na yung itsura na ating campsite, no? So, yan. Di ba? So, napakalamig dito sa lugar na to. Grabe. Tapos, dito lang ako natulog sa hammock. Yan. Ayan yung aking tulugan, yung hammock na yan. Napakalamig dyan. Kapit ka pa. Hello. Salamat. Kaya lang yung sweltan. Eh, di na daw yung co-op sa babae. Meron kaso ano, Paggabi, wala. Ano ba di, yun? baka meron hindi lang tayo nakababa. Ba't hindi sila nagdawa kagabi para kumain? Napagod na rin. Baka napagod na rin. Yung maganda yung tulugan mo Parang wala kang kaya, ano dyan problema Kaya lang yun, natulog ako ang gabi, hinihilaw ako, di na ako nakababa. Ako rin Di na kami bumaba lahat. Manang babaan. So bababa ako ngayon para tumingin kung may makakain. Grabe, bago ka makababa dito sa campsite namin sa taas. Pahirapan. Hindi ka talaga bababa para kumain. So ginawa namin, natulog na lang kami kaysa bumaba pa. Ang hirap kaya dito. Madulas. Tapos gabi. Kaya hindi ka na talaga bababa. Kasi yun yung campsite na may mga pagkain nasa baba. So tulad yan, hirap na hirap bumaba Baso. Kaya saan mo, nakakasig. Naran dito, parang may inuman dito kagabi Doon ako sa sulat. Hindi na kami nakababa Lahat kami. Hindi na Wala na. Mas bibiliin ko pang matulog gabi ko para magano. Sa ulog, sir, para sa ulit. Wala bumaba. Mas masarap pa matulog kagabi. Hindi ko rin namalayan wala na ako. Ulirat ka Mamaya pwede na yan kasi sakto natin natulog ngayon Naglatag ka na ng hammock mo. Tapos natulog ka na. So 8 tulog na ako. Oo, kasi ang taas rin eh. Tinanaw kita doon sa taas. Mainit na sa loob ng tent paglabas mo lalamig na naman. Sa tamad ako. Pag na, dito na lang ako. So ayan, wala tayong tasa kaya ito yung ating So medyo masebo-sebo pa ako kasi pinaglagyan ng sabaw.
Hugasan natin. Hugasan natin saglit sa mainit para mawala yung ano niya. Lamig, wala kasi ako may gas. Basta sa loob. Sayang, sayang. Kulang sa space eh. Hindi Hindi ko nakaset. na-ipeg ng maayos. Sayang, lagyan ko ng tarp eh. Sigurado kasi. Tumanggat, langit ko pala. Basta. So, tinapay natin, bro. Ito, oh. Tinapay po. Ito tinapay. Lagi nga pakuha nga ako, bro. Hindi yung nasa yun. Ganyan talaga ang tinapay sa bundok, hindi dinapita. Galing na to. Sa atin ba to? Oo, yung tasty. Wala nga lang pa naman. Hanap lang po yan eh. Meron akong ano eh, meron akong coffee kasi na ano eh, pinopromote eh. Ano coffee? Lila Coffee. Lila coffee? Bago yun. Ano to, marami tong mga ano. Vitamina. To, Ginseng. may mga ganon, no? May malunggay. Sa Ginga Bilobay. Opo. Ginga Bilobay. Basta may mga ganon siya. So, ayun, nakakapi na. Vitamin E extract. Mga ganun, boss. Oo, may mga ganon nga. Hindi, basta mga ano, mga halaman lang din. Sisig Bayoko. Ang Bayoko? Ay, no. Oo, nakakain. Iluluto namin yan doon. Sisig Bayoko. Sarap to. Lalagayan mo yan para ano. Ang guys, no. Nasa to Felix yan. Pala hindi rin sa mga. Nasa Felix, masarap. Ba't nabasa? Mainit pa yung rice. Ano ba gusain to? Umusok po. Gabi yan. Ay, bagsal. Ba't parang umuusok pa? Bagusain pala to eh. Umuusok pa. Okay lang po, pwede nang kumain dyan. Gusto kumain. Yung mga hindi nakakain kagabi, kakain ngayon. Kumain na po kayo. Kasama na po dyan ang pangumagahan at pangbagahan. Kasi may camera. Nagano siya, nag-vlog. Ah. Wala na ba? Wala. Wala na siya? Ay, hindi, naka ano yun. Baka naka time lapse lang yun. Hindi lang siya baka nakasinsi. Hindi, baka naka-timer. Hindi ko Time. Oo, dobo. Baka naka time lapse. Kain na po. Pop, kain o. Dobo. Ang dahil po, dobo. Nilalad ka ng garden pa ako. Ulit yung mati, pag nag-lumwis na mo. May mga hindi nakakain kagabi, kain na. Tama lang din yung Meet natin, no? nawawala. Meet ba natin? Init na. Para ano, Meet natin. solid. Hindi, tutulog ko ah. From 8:30 to ano ah. Oh, pipili mo pa. 5 o'clock. Paano nga? Hindi ka na kumain dyan. Init. Ah, yun na. Ayan na. Nagtawag ka, di bumabagi ang gabi. Hindi ka na maan sa gabi kay ano, kanina. Okay na. Okay na ba injury mo? Ayun na siya, oh, hinahanap niya. Pati nga ang injury mo, paano mo ginamot? Ang ganda ng pagkakagamot ah. Parang swabe yan ah. Tape lang talaga. Ayun. Wala ko kung Ah, may gasa. Ah, may gasa naman pala eh. So, ito yung ating Ay, dinner slash almusal. yung kanin yung plato ko. Di ba? Kinuha mo no? Tikiman na! Plato ko. Ayun, oh. Tikiman na! Parang masarap kumain dito sa may ilog. Doon ako kain. Kaya ko bumaba dyan. Wag na. Baka mapahamak pa tayo doon. So dito sa bundok, wala akong kahit anong gamit na kutsara, plato. Ito, iniram ko lang. So ito na yung pagkain ko ng dinner. Kasi kagabi, pagdating namin, pagkalagay ko ng tent, ng hammock pala, is natulog na kagad ako. So ito na yung dinner breakfast ko ngayon. So sumagad ako ng kanin, napakarami para mamaya babakbak na naman kasi kami paakyat. So, kain tayo. Andito tayo ngayon sa baba ng campsite. Yung campsite andun sa taas. Tapos ito yung ating pinaka-water source, no? So dito kayo pwedeng kumuha ng tubig na pwedeng inumin. Pwedeng panghugas, pansaing. So lahat yan, magkuhain siya. Maghuhugas na siya dito ng mga pinaglutuan. Diba? So habang pwede tayo uminom dito. Nasa malamig din, malamig yung ano dito. Panahon. So bago ako maghugas, iinom muna ako. Ayun, So dito lang, oh. Ito mas maganda, boss. Oh. Ano? Ito, pinagpatlo ako, te.
Hanap tayo ng medyo malinis-linis na ano. Hintay lang natin. Rolling water naman eh. Ayun, may mga ano pa, nakikita pa akong lumulutang. So, ayan. Oh. Ba, iinumin natin yan. Mineral. Ito talaga mineral water. Diba? O, isa pa. Nasabihin nyo, di ko iniinom eh. Hindi yun. Oh, so cold. Oh, ang lamig ng tubig. Hugas. So dito sa bundok, napakaraming mga ganitong klaseng insekto. Ang sakit mga angat niyan. Ayan. Grabe mga agats yan. Meron pa yung mga malalaki. You know? Grabe yan. Pabalik ko, maghugas pa tayo ulit mamaya. Ito na. Survivor Philippines. Hello, sa Survivor Philippines. Ito yung legit. Survivor Philippines, oo. Mukhang magdamag. Si Elias. Siya po si Elias, boss. Hindi giniginaw yan. Naligo pa kanina, ayan, nakaligo na yan, no? Umagang-umaga oras natin is 7:36. dito sa bundok. Grabe, maginaw na dito. Tapos ito, nakaubad lang, oh. Naligo pa yan. Diba? So, yun. Doon tayo nag-camp. Pabalik muna tayo doon. At charge natin. Subukan ko magpalipad ng drone dito, kung kaya dito. Sa spot na to. Hanap lang tayo open field. Kunin natin yung drone. I think dito siya nakapwesto. Hi. Hindi pa kami na lang yun. Tignan nyo kung gaano kalamig dito, ah. Good morning. Oh, Good morning. oh, diba? Oh. Good morning. Hi. Good morning. Hi. So sa lamig dito, Nakita mo ba? nag-ano na, oh. Nag-iossi kami. May kasama pang halak. Beef kami, kakain ka, tapos may kasamang yosi na. May sapang kanin yung pag ano mo, ah. Magdami lang tayo ng ulam mamaya, Pat. Magdami lang tayo ng ulam. So, ayan, oh. Paitan din natin sa atin. Pops, yosi Oh, diba? Pero ulam eh. Kanya kalamig dito. Saan bumawi sa ulam mamaya? Oh. Pangita nyo naman, diba? Hindi na explain pa yan. Kitang-kita nyo naman. Oh, di ba? Walang halong ano. Buto na ilog. Sila, kailangan. Naligo na ako. Ba't naligo ka ba sa ilog? Hindi, tumae. Umar na. Sa ilog ka Tapos na rin ako eh. Nakaisang ano, may nakain pa ba? Hindi meron ba ng Pops? Yung ano? Hindi, tapos na. Hindi. Yan, mapapanis talaga yan. Saan ang daan? Yan eh. Tigin yun. Ano ba? Nararamdaman yung aso ng menu. Ano yung birthday? Ano yung pag-abado? Naano lang ako ng aso eh. Naramdaman ko sa likod ko eh. Tapos ang marami yung minute yun. Ang aso yun. Hindi pa nga tayo nagbibigay. Karubaan. Ginapasa na nga ang kasi. So, ayun na nga mga lods, no? Ito yung perfect spot para makapagpalipad tayo ng drone dito at masilip yung view natin sa campsite. Tapos makita rin natin tong kahabaan ng ilog. So, set up na natin yung drone natin. What the fudge? I forgot my... Nakalimutan ko yung cellphone ko. Patik. Teka, wala tayong monitor. Nakapagod. Ang taas nung inakit baba ko. Kinuha ko from the ilog yung drone ko. Tapos, bababa na naman ako para kunin yung cellphone ulit. Akit baba, grabe. So tired. So, ayun na nga. At binalikan na natin yung yung cellphone natin, no? So, ito yung monitor. And nalabas natin yung drone. Alright, so ready na po tayo lumipad.
Sa mga bundok at dagat, maglakbay tayo. Sa mga paraiso na di pa nyo alam. Sa bawat hakbang, taas noo ang saya, tuklasin ang yaman ng sariling bayan. Adventure sa Pilipinas ay ang saya, kahit saan man tayo, ligaya'y nadarama. Philippine Travel TV, laging kasama, sama-sama tayong maglakbay. Halina tayo'y magsaya. Yeah, so that's it. Daan nyo lang sa kape, gutom nyo. Ano ba naging problem? Pansit Canton ng pagkain natin. Paklan, pasit kanton, kakatlo. Yung meal plan na wala yung plan. Naging meal na lang. Meal na lang kasi sa gutom, pagod. So ayan, Pansit Canton. Naghahanda na for Pansit Canton na babaunin, papunta doon sa taas. Lucky me, baka naman. And for sure, pagdating doon, matigas na yan. So at least, ano na siya, templado na. ako basahan. Oh. Sa aming Pansit Canton, ha? Sponsored. Sponsored by. Baka naman. O hindi yun sponsored, ha? Baka ano tayo, ma-copyright. Bukulo na tayo. This documentary is not sponsored by anyone. O, diba? So, ito yung aming inaakyat papunta doon sa camp namin. Slippery siya. You know. Tapos, kakapunta mo, mga puno-puno lang. And konti pagkakamali mo yan, slide-slide yan. Tapos dun sila sa baba. So let's go na sa camp natin. Kung magpupuji ka, iwasan mo yung trail na maraming bato. Kasi may namatay dun. Tapos may kakilala ako doon talaga, mga umakit sa kabisat sa Japan. Sa exploration pa pala yun, mahirap exploration. Visa lang na Kaya ikaw, exploration na- sabi ko eh. Bihira Ganun lang ang exploration visa pag may pera ka. Sabi ko sa Roma, sunod-sunod. Kaya, Ganun lang visa pag yan sige, ano mo yan? Hindi naman siya ganun ka... Maliit lang naman siya. Pero bihira kasi Masakit yung lang scorpion tumaka, sa ano? gubat eh. For Scorpio, no? Di ba? Kaya ka delikado mag-camping sa mga dense forests. Ayun oh, ready to attack, pati yung buntot niya oh. Pwede na kumain ng tao. Hindi niya kayo Siguro ito yung third time na nakakita ako ng scorpion sa tanang buhay ko sa hiking. Dakong 9:40 AM naman nang nagsimula kaming sumabak sa susunod na ahonan. Sa aming daraanan ay ang napakaputik at napakadulas na trail. Kung tutuusin, wala talagang trail. Tanging bakas lang ng aming guide ang sinusundan. Kahit mahuli ka sa trail, ay hindi ka maliligaw kung sanay ka sa tracking. Madali lang naman mag-track ng mga bakas ng nasa unahan, lalo't kung mapapansin ninyo ang sariwang pinagtabasan ng mga halaman at mga tinik sa lugar. So mga lods, ang oras natin is 9:30 in the morning at tayo po ay magsisimula ng mag-trek. Paakyat po dun sa may summit. So again, this is the first time na may akyat dun sa summit na to. So sana maabot namin ng safe at mabilis. Sana hindi kami abutin ng madilim. So 9:45 in the morning, nagsimula na tayong mag-trek papunta dun sa summit, no?
So papunta rin tayo dun sa may sa campsite na pagpupuntahan na pagtutuloy natin ngayong gabi. And sabi is magtatabas-tabas pa tayo ng mga ng mga halahalaman. So it's very ayan. So grabe sobrang sukal dito. So almost 45 minutes ng natin. Mahirap Pagkakyat? na kaya kahapon. Mas mahirap kasi wala siya talagang trail. Tapos slide pa. No. Wala kang makapitan mga tinik. Grabe. Tapos naka-cracks ka pa. So ito yung gamit ko sa pag-hike. Yung legendary Crocs. O, di ba? Grabe. Sa daanan namin napakarami mga ganyan tinik ko. So lahat ng trail mo may ganyan. Mga tinik. Nakating sa ulit nito. Sa tuloy talaga. Parang 8 hours. 8 hours yata, oh. Ano bali, kanyo? Ano ba parang dulod? Papunta pa lang. Sa Tondo. Hindi, may ano ko. Baka ano. Yung matapakan mo yan, oh. Mapaganda. Hindi. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Jun, nasaan na kayo? Nasaan na kami, ha? Nag-regroup kami dito. Dami naman. So wala pang daanan. Ito yung part na wala pa talagang trail na babaybay namin sa paakyat doon. So oras natin is 11:30 at inaantay natin yung nahuling grupo natin doon nasa likuran pa. Malayo-layo din yung agwat natin kasi sobrang hirap talaga ng trail na paakyat dito. Bukod sa matinik, madulas, marami pang langgam at higit sa lahat, maulan at malamig. So yun, grabe dito. Pero makapag-yun. Matapos naman ang napakahabang assault trail, ay tinatayang nasa mahigit 1.5 oras ang layo upang marating namin ang posibleng campsite sa lugar na ito. So, what's up mga lods? So, dito sa bundok na inakit natin dito sa may Aurora is kasama natin isa sa legendary hiker, ayun si Sir Edo. Member siya ng UP Mountain Mountaineering, tsaka Lagalag. Oh, di ba? So, nag-hike siya, siguro na siya, mga 32 years. Nung 32 years, di ba? Hindi niya edad dyan pero 32 years experience sa pag-akit sa mga bundok. Napakarami na nilang nakit na bundok. Grabe yan. Basta yung mga kasama natin. Nakajakit na to. Winasak niyan si Roma. Baka di na sa akin. Our time is 12:35 at wala pa po tayo doon sa summit. Sobrang lamig dito. Wala. Sa malamig. So,
12:35, day 2. At ang elevation natin dito is 838. So, malayo-layo pa tayo. Kasi nakikita ko pa yung mayakitin pa. Grabe. So, 12:38 na. Hindi pa kami nakain. I mean, 12:35. Grabe. Akyatan na naman. So, from 9:45, non-stop na assault. Grabe. At dito na nga kami nagpasyang magpahinga at magsindi ng apoy dahil sobrang lamig ng lugar na ito at nababalot pa ng makapal na hamog. Dito na din kami na nanghalian ng aming pansit na baon. Nasa mahigit kumulang 940 meters above sea level na ang aming taas. 947. So, oras natin is 1:05 in the afternoon at na-reach natin yung 947 na meters above sea level. At dito tayo magpapahinga, no? So, from our camp, tinatayang nasa 3 hours and 15 minutes nung narating namin to. Ayan. So, dito kami magla-lunch. At ang pinakamasarap na baon namin is noodles. Pinaka-relax sa pagkain dito sa bundok. Hindi ka naman yan. Sa Mandirian po. Saan na kayo? So, sa trail, no, may nakita tayong bunga. So, meron tayong bunga na nakita. Ito yung bunga ng ratan, no. YouTube, pakisagot. So, may nakita kayong limatic dyan. Nako po, delikado. May limatic pala sa area na to. So, ito yung bunga ng ratan. Subukan nga natin biakin. Ayun, no? Nana po nasan yung pinakapuno nito eh. Marami to parang grapes to bagan eh. Kumpulan eh. Ayan, sir. Ayun, Kulay brown. Hindi, kulay itim siya. Sa lupa siya. yung ratan. Sa taas. Maasim pa naman yan. So, ito yung baon natin na pansit canton, tapos rice, tapos hotdog. So, hanggang gabi na yan. Nang hugas-hugas ng hands. So, ganito talaga sa bundok. Hirap ng buhay. Pinapahirapan namin sarili namin. Kahit anong pagkain talaga, pag gutom ka, lalong sumasarap. Ano na kalsado? Okay na, no? Pag napindot nila to, Yun. Oo, diba? Oh, paano napaapo yun? Pine tree. Ganun nga. Para plastic. Parang ano, no? Ang bilis sumindin. Ang bango. Alam mo, basa yung puno kahoy na yun, pero umapoy ka agad, oh. Dali lang siya, oh. Ang bilis, ah. Ito mo eh. Firewood. Yan, biniyak lang nila sa gitna, tapos inapoy yan, sumindi na. Ganun pala pagbasa, no? Yung loob yung ano. Yung loob gagamitin, no? Kayo kahoy. Ganun pala yun. Technique yun.
Mabango yung kahoy, no? Pati nga po na ano. Ito yung baon ni tatay, oh. Oh, ang bango. Ito pala namin kung mabango, eh. Yung bango, no? Ang bango. Anong kahoy ito, tay? Pine tree. Pine tree. Bango, no? Pwede cinnamon, no? So, ito yung, ano, magandang upuan dito sa bundok, no? Magaang, maliit. Portable, di ba? So, paano siya nililigpit? Ayun. Ay, grabe. Ang liit lang, oh. Tapos, pag inupuan, napakatibay. Ano? Kami ganyan, sir. Talaga. Ha? Kami ganyan. 350? 350? 350 lang yan, oh. Tapos, oh, di ba? Hindi ko naman. Parang may bigat eh. Hindi, magaan lang. Ibang bako. Paras na. Alloy. Mabilis na lang yan. Yung magaan nga lang. Eh, di ko madala. Mahirap kasi magaling. Hindi, ang ano dyan. Kasi dati hindi napopold eh. Kaya ganyan lang, di ba? Ngayon napopold na siya eh. Kaya, ano ba? Ganun lang, safe lang, easy. Pag nag-uupot, alog na siya. Putik-putik. So mga lods, nalimatic pala ako sa paano, hindi ko namamalayan. Ito yung limatic natin na nakuha sa cracks ko. Ayun oh. Yung cracks ko, ayan, may sugat ako niyan. Ayun oh. Tapos ito pa. Grabe. Tabahan niya na siguro. So dalawang limatic to kasi kabilang paa. Ito po, nalimatic ako. Grabe, hindi ngayon ko na napansin to ah. Hindi ko naman siya maramdaman. Ayan, kumakagat ka pa. Ano, hindi ka pa busog. Tama na eh, binitiwan ko na siya doon. Tanghamok. Okay, pa dito lang pala sa tabi. Mainit na rin. Yan na, mainit na. Dito ka. Dito ka, hinig ka na dyan eh. Ito, sa apoy oh. Dito ka, sa pausok ka dito. Kaya lang, Hinigilig na siya oh. sabi lang dito sa bonter. Papasok mo sa ano? Papasok mo sa jacket. Ganun dito. Mag-ano ah? Magsuob. Dito, magsuot ka muna dito. Magsuob ka na usok dito. Dito. Dapat mo sa ano. Mag-face mask. Ay, may dugo. Tinamahan din ako niyan eh. Ay, umalis ka. Umalis ka Ayun, agad ako doon eh. Kumapang kagad, dalawa eh. Limatic. Doon sa inupuan namin eh. Ay, dyan, oh. Dalawa kagad gumapang kanina eh. So, nag-uumpukan na po kami dito kasi nga sobrang lamig ng lugar. Dadasal. Ayan. May prayer meeting. So, while waiting po dun sa last group natin, no? Hindi, dito pa sa kabila. Ano pa rin yan? Mag-ano pa lang natin ng tarp para ano. Hindi mo maramdaman, no? Wala lalabas sa loob ng tarp. Ano, hindi nila maramdaman yung apoy, para silang ano. Simulan na natin yung ritual. Sinong iaalay natin? Kaya pabilog yung tarp ha. Dito tayo magsuob tayo sa loob lahat. Ano, diba? May baling nga mo iuso. Huwag lang pagdating ng gamot. So, hindi na nila maramdaman yung init. Nawakan niya, no? Sumapoy yung kamay, ano? Galawin sir para huwag mamatay ah. Black Master. Ay, magic. Amazing. Black magic. Amazing. Hindang ako dito. Diba? Ang ganda ng ano natin, diba? Asan yung unggoy ka? Asan yung huli mo unggoy ka? Natsin natin yung unggoy. Paano yan kuya pag inabot, halimbawa lang ha, hindi na kung naman sila mangyayari, anticipation lang naman. Paano pag ginabi sila? Na bago makarating dito Oo. sir. Dito na tayo. Oo, may Sakto, may ano, diba? Gising ang maga? Wala natin. Hindi, Ako nagigising sa inyo lahat. Hindi, makakapagpahinga tayo ng maaga eh. Ano ba, sabihan nyo lang ako, pwede ako naman taga-gising sa... Sabi nga natin, madaling araw daw eh, 12. Gigising. 12? Oo. Talaga tayo? Sino magtatrag na alas 12? Parang na ano ako, nagulat ako sa tool ba? Ganaan. Doon na dadaan sir sa kapag ng malapit. Babay na natin. Bigas, at saka alam mo na, kung Red horse, pakulam po red horse. mayroon, magdiling siya kay Sir Rat, isasalubong niya nila dito sa kama nga dyan bukas.
Ay, limate. Nakakagat na ako niyan. The first time na nakatikim ng ano. Itong aso ay may malaki. Ayun no, buhay na nga yun sa paa niya. Yan o, laki no. Yan ang limatic mo, sir. Para sa yung tinanong sa likod yun. Ito, Baka di manintang pantan, di manangap kita. wala na limatic sa paa mo, doggy. At dito ko rin nalaman sa lugar na ito at natikman na pwede rin palang kainin ang ubod ng ratan. Kung iyong matitikman, ang ubod na ito ay ubod talaga ng pait. Di ba nakakain ka na? So, iniihaw lang yung ano, Yung tubig. yung ratan. Tapos pwede siyang kainin. Ay, hindi pa. Okay, very good ka na. Yung bunga, nakakain na ako nun. Bone marrow ng ratan. Sige nga, tikman mo nga. Pait! Kapait. Ang pait niya pero malambot. Kaso yung pait niya, mapait siya. Saan yan? Nasaan? Yan? Mapait na minti ba siya? Hindi siya mapait na mapait o mapait na maalat-alat. Nasa ang palaya? Hindi, mas kaya to ng ano, kaya mo to kaysa sampalaya. Mas mapait pa sa palaya? Hindi, mas mapait ang palaya. Ano? Mapait iwan. Hindi, ano niya? Subalit sa unang tikim lang yan. Dahil pag nasundan mo ito ng nasundan, ay kinalaunan, mawawala na din ang pait. Unang kagat lang, sa unang kagat mapait. Pero pag sinunod-sunod mo na, Kaya hindi na. pala ubod niya, ubod ng pait pala. Pinakamalaki, masarap to eh. So masarap din pala tong ano, ubod ng ratan. Ubod ng pait. Lasang mapait. Yung kamoting hindi naluto, parang ganun. Masarap din naman. Nakain mo na yun. Sige, ganun lang gagawin ng kamote. Ito ah. Pero sabi ko, lasang ano, lasang ratan. Ganun, di ba? Mapait lang talaga. Pero pag sinunod-sunod mo, hindi na siya. Sa tagpong ito, nagbabalak na ang aming grupo na kung hindi pa darating ang pinakahuling grupo, ay dito na kami magka-camp. Dahil gumagabi na nga at 2:30 PM na noong dumating ang pinakahuling grupo. So ang oras natin is Pag-apply kayo sa Google. 2:20. Yung contributor. Ako, contributor sa Google eh. Since 2019. So ayun na sila. Naipon ko na $3,000. May kita rin doon? Oo, sa pag-contributor ka Talaga? sa Google. Oo. Level 6 lang ako doon eh. Sa map, sa Google Sa Map. Google ano, Wikipedia. 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 Sa Nag-contributor Google Map, pwede ka Mag-apply ka doon, parang contributor. Saan? Knowledge, general knowledge. Kaya. Inassign sa akin about Philippines. Sabi ko, ano yung tinang sa akin ng hobby? Sabi ko, mountaineering. Sige, all about mountains ng Philippines. Hindi ko contribute ako. Since 2019, naipon ko na. Una, hindi ako naniniwala eh. $3,000 na. Ang long, $3,000 ang laki niya. Saan, Google? Google. Nagmemeryenda na kami ng ratan. Ang application. Nagmemeryenda na kami ratan. Ugahan. Nag-contribute lang ako sa mga Shutterstock. Yung mga picture. Kumain ka na? Oh, Pwede ka magano doon. kumain kami doon sa baba. Nagtira pa naman ako ng hotdog. Na-download ng ano mo. Andun, teka. Sa Pixel. Iniisip-isip ko. Pixel saka Pixel. Uy, congratulations! Nandito siya si... Yay! Thank you, sir. Ma'am Ceci. Kaso may ritual pag nakarating Ano yan? daw dito. kanina pagdating namin. Kumain ng ratan. Kami kumakain ng ratan. Kaya nagsiga. At dako mag-aalas 3 naman ng hapon nang kami ay magpasyang muling hanapin ang summit ng bundok. Sa pagkakataong ito, medyo banayad na at may kaunting assault. Padadaanan mo rin ang Mose Forest na ito at meron ding pababa at paakyat. Tanging mga patay na sanga ng puno at mga halaman na lang ang inyong matatapakan dito. dito. Pero mataas pa rin. Ang kagandahan, hindi siya madulas. Kasi more on leaves.
So, Hindi naman perde yun. oras natin is Pataas tayo. 3:45. Pwede pa bumaba kung ganyang maaga pa, 3:45. Nakita mo yun, kagabi. So, almost na tayo sa summit. Konti na lang. Konti, para makahanap Yung summit banda dun pa. Wala na rin kayong makikita mga hayop o insekto sa daraanan. So, 3:50 in the afternoon at nandito pa rin tayo. So, ngayon, I think pick 2. Hindi ko alam kung pick 2 to. Basta kung ano man kasi wala pa nga nakakarating dito. So, kami pa lang. Hindi namin alam kung nasan yung summit. I think yung summit banda dito sa dulo doon. No? Mamaya pag lumabas yung ulap, nawala yung ulap. So, ayun na. Malapit na katanaw na eh. Ayun no. So, yung summit banda doon. Ayun no. Dun. Layo pa yun. At makalipas nga ang 7 hours and 45 minutes na paglalakbay, ay narating naman namin ang summit ng Mount Tapulot. So, oras natin, alas 5 ng hapon. At narating na rin natin yung summit. Grabe. Nakapagod. Ito daw yung summit, sabi ni Kuya. Ito na daw. Dito lang tayo parang i-camp. I-camp ba? Kaya maaga tayo kailangan bukas. Oo. Saan dyan? So, i-camp lang to. Sige dyan na. Sige tayo dyan. Bukas bababa ulit tayo doon sa pinagintuan natin kanina. Para direct. So, raratratin lang natin bukas. Wala tayong gamit. So, guys, after 7 hours and 45 minutes, narating namin tong summit. So, ayan. Yung summit, akitin natin. Grabe, napakalayo ng mga lakarin dito. Tapos mga dadaan mo, sobrang kitted na mossy forest. So, ganyan. Ayan, Diba? Tapos, akitin natin itong summit. So, maliit lang yung summit niya So, ginagawa nila, nagpapartihan na sila ng lupain. Nahati-hati na nila yung lupain. Lagyan namin ng maraming lumot, di ba? Oo. Tingnan ko, ayun na. Parang may nagmamasahe sa likod ko. Ganito. Punta sa likod tayo. Sa likuran nyo? Oo, sa likod ko. Ito, parang ko na di ba? Nagtatabas pa. Ano talaga? Ang tawag dito, sama-sama rin para yung Hindi mo ito makikita sa Google Maps dahil kami pa lang ang nakaahon dito. At ang matindi pa niyan, sobrang limitado lang ang space ng summit camp. Kaya, kung malaking grupo kayo, ay dikit-dikit lang kayo. O kaya naman, hamok ang pinaka-the best. Alright, so itong part na to, dito tayo maglalagay ng hammock. Siya at saka dito. And ito, kasi pa dito isang tent. Sakto yan. So kunin natin yung ating trapal para makapagbubong na tayo. Katulad kahapon, sa sobrang pagod, ay hindi na naming nagawang makakain ng aming gabihan dahil napakalamig sa itaas nito. Alright, so ganito yung sitwasyon natin dito, no? Nakahamok lang ako. Tapos, ang lamig-lamig sa tuktok. Grabe. Ang lamig sobra. Yung kamay ko. Yan, lamig. Mamaya pa yan. Alas 6 pa lang. Pero pag nag-alas 3 ng madaling araw, good luck. Good luck talaga sa lamig. Ang suot ko nga ay binalutan ko pa ng plastic bag at saka pinatungan ng 2 t-shirt at jacket. Maging ang aking mga paa at kamay ay nilagyan ko rin ng medyas na may plastic sa loob. Sa sobrang lamig nga dito dahil nakahamok lang ako, ay nanginginig talaga ako sa taas. Samahan mo pa ng panakanakang pag-ulan. Alright, so mga lods, oras natin alas 5, no? Sabi pagkagising ko, punong-puno ng tubig tong Grabe. At paggising ko naman sa umaga, tumambad sa aking harapan ang naipong tubig na ito sa aking muka. Kaya pala, nababasa ako sa aking pagtulog Ayan, no? dahil may tumutulo sa aking muka. Kung kaya,
Gabi pa lang Nakalundo ay na eh. nagkapote na ako habang natutulog. Ang kumot ko rin, basang-basa. Kumot pa ako. Dami na ipon tubig, oh. Inumin na yan, no? Bumuhos pala sa akin yan. Naligo pala ako ng... Punong-puno ng tubig, eh. At ganito naman ang itsura ng aming camp sa umaga. Okay, so good morning mga idol. Ang oras natin is 6:30 ng umaga at ito yung napag-campingan natin, no. Nasa ano tayo, Summit. So Summit camping ang ginawa natin. At ito, buti dito sa part na to, maganda yung pwesto nila kasi napagsiga sila. At yung pwesto namin, ayan, no. So siya dito nakapwesto sa tent na yan. And na-break up na kami. Tapos ako naman dun sa duyan. So yung duyan ko is may trapal sa taas. Tapos may catch basin ng tubig. So habang natutulog ako, nakakapote ako kasi tumutulo-tulo sa akin yung ano. But anyway, kahit pa paano nakatulog naman tayo. Kasi alas 6 pa lang or alas 7, tulog na ako nun. So huling gising ko nun is ano na, 2 at saka 12 midnight. Ayan yung mga gising ko. So sa nagising na rin ako ng alas 5 kasi nag-alarm na yung ano ko, cellphone. And yun, tuloy-tuloy na. Tapos nagliligpit na kami ng maming mga itong sa kanyang tent. Tapos yung aking hammock, liligpitin ko na rin yan. Pinapatuyo lang yung trapal para maganda yan sa bag. So yun. So dito sa camp na to, may sila, may apoy sila dito. So solid. Ito yung pagtitimplahan natin ng kape, no. Medyo marami-rami siyang mga Hindi ko alam kung kakapihan ko pa. Parang kulo sa tubig. Okay lang yan. Tama lang yan. Paano yung naan? Siguro. Tapos mo lang ng konti. Nagluto sila ng kain. Yan, pwede na yan. Pwede na yan. So wala tayong food, kape lang, oh, 'di ba? Laban niya ang kape, oh. Lila coffee. Yes! I survived! Ano ba? Sabi. Ano kakain? Oh, suabe, sarap. Lamig dito, oh. Sa pwesto ko kanina. Kapatid ako doon. Yung ano kape Pero hindi kayo Nung kaninang umaga, ang lakas ng signal doon sa may sa amin. Ako? Hindi dito. Hindi ako umano. Kung naglagay ng Lover tarp, boy. Wala kita si tulugan ang lover boy. ating mga campsite. Lover boy. Tap. Ulit. Huwag mo sasabihin lover boy. Ano yun eh. Ingay mo eh. Di na ano eh. Yun. Bilang side naman. Yung kabila side luto, yung kabila hindi. Di, luto rin yung paps. Oo. Magaling yung mga ano ko rito, mga cook. Mga ganyang klaseng lutuam. Kahoy lang, oh. Bakit pala ginanon mo po ito, pre? May may zipper yan, eh. Hindi dapat Kaso kasi. siraan na siguro. Ito, binaba. Sa akin, pagkagising ko lahat ng tubig nandito, pumapatak sa akin. Pasok tong hamog, pre. Oo, siyempre nakalunto eh. Lahat ng tubig na sa akin, eh. Mainit Buti hindi ka na Hindi nga, buti nga, hindi tumutulo. Kaya nakakapote ako habang natutulog. Ganun patong, no? Oo, ito po. Fast feature, pa. Hindi lang, 4. Ito lang buhay namin. Ako, ano na akin eh. Naka-video to. Video yan, Paps. Oo naman. Record dyan, no? Bracket na, day. Diba? Sarap ng buhay niya dun, no? Kung ganyan tulugan mo sana, no? Kaso hindi, eh. Hindi ganyan tulugan mo, eh. Paano ka natulog? Naka-tarp, sir. Tarpaulin lang.
Nakaupo ka lang, natulog. Nakaiga. Nakaiga. Saan ka nakatulog dyan? Doon Sa taas. Sa taas ako eh. Second floor. Wow. Kami nasa ano eh. Nasa basement kayo. Ito, Oo. ito ground floor eh. Nasa basement parking kami. Dulon-dulo kami. Yung campsite dito, Yung flashlight, ito makikita mo yung yung hamok talaga eh. Kala mo umuulan sa loob ng yung tarp. Sinarado ko, binaba ko maigi. Wala eh. bagamat walang masyadong clearing, ay nagpakita naman kahit papano ang ilang mga kabundukan sa paligid nito. Kahit sandali lang, ay na-enjoy pa din namin ang magandang tanawin sa itaas. Tunay ngang ang bawat pagod at hirap ay mawawala at napapalitan ng karagdagang lakas upang muling sumabak at humanap ng panibagong hamon. Tinatayang nasa mahigit 1,000 meters above sea level ang taas ng bundok na ito. Matatagpuan ito sa dulong silangang bahagi ng Cagayan Valley. Bagamat sa Maria Aurora ang aming jump off, ay narating namin ang parting ito ng Sierra Madre. At speaking of hamon, ang hamon dito ay makababa at makauwi kami ng ligtas lahat. Dagdag mo pa rito ang aming mga baong tubig. Wala na kasing water source sa lugar na ito, kaya kailangan makabalik agad kaming lahat sa may ilog dahil wala na din kaming mga pagkain pare-pareho sa mga oras na ito. Mabuti na lang at kahit papano ay nagkaroon ng signal at nakahingi agad kami ng karagdagang tulong upang makapagpadala ng karagdagang pagkain sa unang campsite. Our time is 8:28 in the morning at tayo po ay lalakad na pababa papunta doon sa campsite hanggang doon sa jump off. So ayan, let's go na. Bahala na po yung nahuhuli siya. Alright, so oras natin is 9:10 in the morning at so far sobrang dulas talaga ng trail natin, no. Plus yung suot ko pa hindi siya akma. So dapat nakasapatos ka dito. Tapos doon sa part na yon, may bahay doon ng fire ant. So nabulabog. Kaya good luck sa mga kasunod talaga. Grabe. Ang dami nun. Pag nakagat ka ng fire ant, sabi ko sa'yo, isang piraso lang. Mangingiwi ka talaga. Kumusta po yung bahay ng langgam? Buwag na. Ang dami nun. So ito, yung water source natin. From there pababa, tas akit na naman tayo dito. So unang water source. O, diba? May mga ano siya, oh. Oh. May mga particles. Pero naiinom yan. Dagdag nutrients sa katawan natin yan. 10:54 at nakarating tayo dito sa mababa. Pahingahan na to dito. So malayo-layo pa tayo.
estimate natin makakarating doon is mga ano pa, 2 hours or 3 hours dun sa campsite. Malayo pa. And then another 4 hours papunta doon sa jump off. So, 11:50, narating namin tong water source na to. Yan, so dito pwede tayo mag-wash up muna. Baka natin yung mga paa. At malaylay pa tayo. Alright, so 12:05. Lalakbay na natin tong ilog na to, no? Hindi sa makarating dun sa campsite kasi may naghihintay sa atin doon na food, no? So yun yung backup na food na pinadala doon kasi kulang yung supply sa taas. So from here, I think mga 1 hour daw, 1 hour away papunta doon. So let's go. Oras natin is 12:50. At nandito pa tayo sa kalagitnaan ng trek natin papunta doon sa campsite kung saan doon tayo magla-lunch, no? So alauna na hindi tayo nagla-lunch kasi wala na tayong mga pagkain, so wala na tayong supply. Yung supply naghihintay doon. So napagod. Wala pa ibang grupo. Tayo pa lang. Yan. So oras natin it's 1:20 in the afternoon at narating na natin tong ilog kung saan dito tayo nag-overnight ng ating first day. Kasi ito, nag-river crossing na tayo. And then dito sa side naman na to, dito na yung camping area na malapit yung una nilang pinagkakampingan. So grabe, ang haba talaga ng ating biyahe, no? Ating lakad. Whew! This is the most memorable experience na nangyari sa buhay ko, yung ganitong klaseng exploration. First time ko itong ginawa. Grabe. So nakakapagod. Very overwhelming talaga yung ahunan. Sobrang daming tinik. Plus, yung mga agat ng mga fire ants, grabe. Kahit ganito yung suot ko. Ayan, oh. Manipis lang siya, tumatagos talaga dyan yung kagat ng fire ant. Grabe. Tama si sir, oh. Easy lang, oh. Patalon-talon lang. Tama. Okay? So, yun. Nantay natin iba rito. Mula alas 8:30 ng umaga ay narating naman namin ng 2:30 PM ang lugar kung saan naghihintay ang aming makakain. Sa sobrang layo ng aming nilakad ay nanginginig na sa gutom ang aming mga kalamnan. Oras natin is 2:25 in the afternoon na tarating natin itong malapit sa campsite. Yung first campsite nila doon. Tapos ito, tayo mapakanan mo ito. kain na tayo. Sa wakas makakakain na rin. Skip. Makalipas naman ang kalating oras na makapagpahinga at makakain, ay nauna na ang ilan sa aming grupo pabalik sa Tatamunding Resort na tinatayang nasa mahigit 5 oras ang layo. Dahil nga maulan at madilim na sa aming nilalakaran, ay tumataas na ang chances ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mabuti na lang at kahit papano ay nakauwi at nakarating ang lahat ng buo at ligtas sa aming ginawang exploration. Ang mga ganitong gawain ay hindi para sa mga baguhan. Ito ay kinakailangan ng matinding kasanayan at kaalaman sa pamumundok upang maiwasan ang kapahamakan. Kung kayo ay nagbabalak na makasama sa ganitong klaseng adventure, ay dapat napaghandaan ninyong mabuti dahil hindi talaga biro at nakamamatay ito kung ikaw ay hindi maingat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, sama na sa susunod nating mga adventures. Ako po, si Rafi Rodriguez. God bless us all. Stay safe, everyone. Tara?